Mga ka-TH, nakakita na ba kayo ng ukit sa bato na hugis ulo o mukha ng tao habang kayo ay nag-i-explore? Sa mundo ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, ang human head sign ay hindi lang basta isang simpleng marka na iniwan sa daan. Ito ay isang babala. Ito ay madalas na nagpapahiwatig ng isang madilim at madugong katotohanan na may buhay na kinuha, winakasan o isinakripisyo sa mismong lugar na iyon. Kaya kung nakakita ka ng ganitong marka, huwag kang basta-basta maghukay nang hindi mo naiintindihan ang buong kwento sa likod nito. Dahil ang mukhang nakaukit sa bato, maaring nakatingin na pala sa iyo ngayon. Bilang isang treasure hunter na matagal nang nag-a-analyze ng mga marka na iniwan ng mga sundalong Hapon dito sa ating bansa, ang human head sign ay isa sa mga pinaka-komplikadong basahin. Ang markang ito ay may iba't ibang anyo na makikita sa mga kuweba, malalaking bato o maging sa mga gilid ng sapa. May mga mukha na nakangiti, may umiiyak, at mayroong ding walang anumang expression o mukhang bungo. Ano nga ba ang pangkalahatang kahulugan nito? Sa aking sariling pagbasa at pagsusuri, ang markang ito ay madalas na ginagamit ng mga sundalong Hapon para markahan ang tinatawag na final burial site. Ibig sabihin malapit na mismo dito ang pangunahing deposito. Ngunit ang masakit na katotohanan sa likod nito, ang human head sign ay nagsisilbing selyo na ang mga taong naghukay at nagpasok ng mga kahon ng ginto sa ilalim ng lupa ay hindi na pinayagang lumabas ng buhay. Ito ang huling hantungan ng mga sikretong pilit itinago ng kasaysayan. Dito natin pag-uusapan ang madilim na bahagi ng kasaysayan na konektado sa kayamanan ni Yamashita. Noong panahon ng digmaan, ang mga sundalong Hapon ay gumamit ng mga bihag, pati na rin ng mga lokal na trabahador nating mga Pilipino para maghukay ng mga malalalim na tunnel at maglipat ng mga mabibigat na deposito. Para masigurado na walang sino man ang makapagtuturo kung nasaan ang lokasyon ng mga tunnel na ito, ang mga trabahador ay literal na isinasama sa paglilibing. Isinasara ang mga lagusan habang nasa loob pa sila, o kaya naman ay pinatutumba sila sa mismong site bago ito tuluyang takpan ng semento at lupa. Dahil dito, ang human head sign ay itinuturong din na isang uri ng living marker. Sa aking sariling pananaw at karanasan sa pag-analyze, ang mga buhay na marahas na kinuha sa lugar na iyon ay pinaniniwalaang nagiging bantay o sentinel ng deposito. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga ka-treasure hunters natin ang nakakaranas ng biglaang bigat ng loob, panlalamig ng katawan, o pakiramdam na may nakatitig sa kanila kapag lumilipat sila sa markang ito. Hindi lang ito basta bato. Ito ay monumento ng isang trahedya. Ngayon ay paano nga ba natin babasahin ang direksyon at mensahe na ibinibigay ng human head sign? Kailangan nating tingnan ng mabuti ang bawat detalye ng ukit, partikular na ang mata at ang bibig nito. Una, suriin mo ang mga mata. Kung ang ukit na mukha ay may malinaw na direksyon kung saan nakatingin ang mga mata nito, sundan mo ang linyang iyan. Ang linya ng paningin nito ay nakaturo kung nasaan ang susunod na marka o kaya naman ay direkta nang nakaturo sa mismong pintuan ng tunnel o shaft. Kung ang isang mata naman ay nakapikit at ang isa ay nakadilat, maaaring may double meaning ito na nangangailangan ng triangulation base sa iba pang malapit na bato. Pangalawa,
tignan ang bibig. Kung ang ukit na mukha ay nakabukas ang bibig, maging ultra delikado kayo. Mga ka-TH, ang nakabukas na bibig ay madalas na nagpapahiwatig ng panganib o booby trap. Maaring babala ito na may nakatagong lason, poisonous gas, o kaya ay gumuguhong istruktura sa loob kapag tinamaan mo ang maling parte ng tunnel. At ang pangatlo, bilangin mo ang ukit ng mga ulo. Kung hindi lang isa, kundi marami ang ulo na magkakasama sa isang malaking bato, may dalawa itong ibig sabihin. Maaaring ipinapakita nito kung gaano karaming tao ang isinakripisyo sa lugar na iyon. O kaya naman ay nagpapahiwatig ito ng laki at bigat ng deposito na nakabaon sa ilalim. Mas maraming ulo, mas malaki ang posibleng bulto ng kayamanan ni Yamashita na binabantayan nito. At bilang pagtatapos at paalala sa lahat ng ating mga ka-TH, kapag nakahanap kayo ng human head site sa inyong operasyon o pag-explore, huwag nating kalimutan na magbigay ng respeto sa lugar. Ang ganitong site ay may sensitibong kalikasan dahil sa dugong dumanak dito noong panahon ng mga sundalong Hapon. Huwag basta-basta magwawasak ng marka at palaging unahin ang kaligtasan bago ang anuman. Kayo mga ka-TH, nakaranas na ba kayo ng kakaibang pakiramdam, panlalamig o kakaibang presensya malapit sa isang human head marker habang kayo ay nasa field? I-comment ang inyong mga naging karanasan sa ibaba dahil gusto ko iyang mabasa at pag-usapan natin. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.